pinangako mo sa bayan mo? Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po. Live po tayo dito sa Newsline City Talk. At muli po, ako po si Donna Virola. Humahalili po kay Miss Jake Viray na hopefully next week po ay makakasama na natin. Siyempre, binabati natin ang kanyang bagong baby, si City, after City Talk. At mga kaibigan, syempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama po natin ang isa sa mga masisigasig na TVNet reporters. I-welcome po natin, para siyang nanggagaling sa youth sector, si Ate Mel Francisco. Hi, Mel! Hi, Ate Donna. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga taga-subaybay dito po sa programang Newsline City Talk. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito po sa aming special na edisyon kung saan po binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kandidato na mailahad ang kanilang mga plataforma de gobyerno dito po sa Boto Ko Para sa Bayan Ko Candidates Forum 2013. Yes. Mel, public service program po ng TVNet at batiin natin buong Mindoro, lalo na yung viewers natin sa mga bayan na naaabot. Bayan ng Rojas? Bayan ng Rojas, sa atin po mga bagong kapamilya mula po sa bayan ng Nauhan at Victoria. Gayon din po sa mga matagal nang nagmamahal sa atin dyan po sa bayan ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera at syempre po dito po sa lungsod ng Calapan. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Tama yan, Mel. Alam mo, yung episode natin last time with the Bako candidates, natutuwa tayo because we continue to receive feedbacks kahit dun sa ating replay episodes. Yung ibang may mga comments, may mga questions, meaning talaga nakatune in yung ating mga kababayan. And we are really thankful because you're giving us all the reason to continue with our candidates forum hanggang election po. At matapos ang election, maghahatid ng mga updates ang TVNet. Opo, dahil ang TVNet po, mga kababayan, ng inyong kabalikat sa pagbabantay po ngayong eleksyon. Ito naman po ay lagi nating ginagawa tuwi pong may halalan. At good news nga pala, Mel, no? Kasi last time, we had a officer from COMELEC in Calapan. Si and Tita then, Nestor. of course, PPCRV Kuya Resti, Provincial Coordinator. Pinag-usapan natin last time yung tungkol dun sa mga illegal campaign paraphernalia, di ba? And then, they said na after due process, magkakaroon ng pagbabaklas. And that started yesterday. Oo. Kahapon natin doon na grabe, 1 hour pa lang kami na naglilibot, hindi pa halos kami nakangalahati sa lungsod. Saan pa kayo nag-start? Dito po sa may Santo Niño Cathedral, dito po sa ating bahagi ng may simbahan, hanggang dyan sa may Santo Niño and San Antonio, ay marami talaga yung ating mga posters na nabaklas po ng Task Force Baklas, headed by the COMELEC, City COMELEC Officer Nestor Salvacion, kasama po ang City PNP at saka yung pang mga deputized agencies. Yeah, like the DPWH, we would like to congratulate and thank you for and really implementing the law. Of course, the Government Environment Offices, ang PGENRO, SENRO, at DNR. Nandun din, ano? We have also PPCRV and yung kasi marami ngayon ang napansin natin ng mga campaign posters na nasa mga poste ng kuryente. So, with the Task Force Baklas, kasama rin nila na nagtanggal talaga ng mga campaign posters ang pamunuan ng Ormeco. At ang pronouncement ni PPCRV Provincial Director Resti Consigo ay magpapatuloy yung Operasyon Baklas sa mga karatig na munisipalidad. Kaya ang pakiusap, patuloy pa rin mag-volunteer na mag-initiate na para hindi na daw magkasamaan ng loob, ano po, na baklasin yung mga wala sa designated public areas para dito sa ating mga campaign paraphernalia. Tsaka Ate Donna, nakapansin-pansin dun sa nangyari na pagbubaklas, hindi lamang, although marami yung mga nasa illegal na lugar at hindi kasama dun sa listahan ng common poster areas yung pinaglalagyan ng mga campaign posters ng mga kandidato, marami rin ng oversize na ako, malalaki. Ako'y matangkad na pero mas malalaki pa sa akin yung mga campaign posters na natanggal kahapon. So, we are asking po, panawagan na rin in behalf of COMELEC dun sa ating mga kandidato na sumunod na lang sa alituntunin ng pangangampanya ngayon para hindi na, kumbaga, hindi masayang yung effort at gastos nila.
doon sa kanilang mga campaign paraphernalias. At saka yung mga supporters. Kasi kung minsan, yung mga kandidato, wala namang ganung instruction. Yung mga supporters, baka alam mo, sa halip na makatulong tayo, di ba? Alagaan natin yung ating mga kandidato. Okay, Mel, excited ako sa gabing to for our second batch of candidates para sa ating forum mula sa ito Pride of Mindoro kasi itong tong bayan na to. Paborito nating lahat. Paborito mo syempre. Naman. Bayan ng Puerto Galera. We have the gentleman from Puerto Galera even before time, and so we would like to thank them, and we invite you tune in po until 8:30. Live po tayo. Mapapakinggan po natin ang ating mga candidates for both mayor and vice mayor. Okay. Pero bago yun, ate, bago natin sila makapiling, magkaroon muna tayo ng konting recap dun sa nangyari dun sa Bako. Nagpapasalamat po muli kami dun po sa mga kandidato na nagpa-unlock po sa aming invitasyon last April 3, kung saan po ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mailahad po yung kanilang mga programa at plano para sa bayan ng Bako. Right. Thank you. At sa mga magiging panauhin natin sa iba-iba pang bayan, I'm sure naka-tune in din sila. No? We will have Nauhan next week. At mga kaibigan, nakikita nyo po sa ating screen yung mga contact numbers, both mobile numbers and landline, kung saan pwede po kayong mag-pitch in ng inyong comments and questions. Habang tayo po ay nagkakaroon ng ating forum. Okay. At yes, Mel? Yung po ating mga contact numbers para po sa ating mga kaibigan, mari po kayo magpadala ng inyong comments or suggestions sa 288-4260 para po sa CATSI, 4410536 para po sa Globe. Sa smart users po, we have 0921-352-3323. Para naman po sa Globe, 0917-335-3584. At sa Sun subscribers, we have 0923-746-5504. So mga minamahal naming taga-subaybay, inaasahan po namin ang inyong pagtutok at pagsama sa amin ngayong gabi. At syempre, kagaya ng dati, while we started with the prayer of Cam kanina, we would like to invite everyone, our viewers, our candidates, lahat ng nandito, to join us in invoking, of course, God's guidance. For us to have a really productive, meaningful, truthful candidates forum, sasamahan po tayo ng isang kabataan. Yes, batang-batang singer, aktibo po sa simbahan. Promising artist, ha? Oo, we have Miss Darla Manggubat. Mula siya sa St. Benedict's Chaplaincy, Marinel Manggubat. Darla Marinel Manggubat. Okay. Para po sa kanyang opening prayer, samahan natin, Jesus na ating buhay. ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa
puso. Okay. Maraming salamat, Darla. Very beautiful song and prayer. Nalimutan ko na sa candidates forum ako para ako nag-recollection. Thank you. Sana may talent kami na ganyan. Oo nga. Nainggit ako bigla. Pero thank you so much, Darla. Kumbaga nakakaantig ng puso. Oo, feel na kanyang- feel. Yes. Ako na-touch ako nung kanyang song na yon. Okay, moving on. Mga minamahal po naming tagapanood. Nito pong nakaraang unang episode o unang pag-arangkada po ng Boto Ko Para sa Bayan Ko Candidates Forum 2013 ay nagkaroon po tayo ng pakikipanayam sa iba't ibang mga mamamayan. Hiningi po natin o kinuha natin ang boses ng masa. At ang naging topic po natin noon ay para sa iyo, ano ang halalan at ano ang inaasahan mo sa eleksyon? Sa pagkakataon pong ito, muli po tayong nakipanayam sa atin pong mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito, atin namang hiningi ang kanilang opinyon hinggil naman sa pagkakaiba ng automated elections at saka po ng manual voting. Kasi 'di ba, Ate Donna, nito nga nagdaang eleksyon ay parang marami ang nanibago sa paggamit natin ng PCOS machines. So mga minamahal po namin manonood, panoorin po ninyo ito kung ano ang naging resulta ng ating boses ng mamamayan. Hindi ko sinisid na lang, mas maluwan yun eh. Nakikita mo naman yun eh, kita mo yung nasa seed naman ng pangalan ng taong ipinubuto mo eh. Manual. Bakit po? Kasi alam mo kung nung mga nakaraan na automated na ginamit, di ba marami na nagsabi na dinaya, nadaya sa bilangan, ganun. Kasi ang result, kahit pa andyan na yung result at tabilang at may mga watcher na, sabi pa rin ay dinaya kasi may lumalabas daw na panibagong result dahil automated. So pinagbasihan ko rin tulad doon sa senatorial ni yung si Subirit saka si Coco Pimentel, di ba? Automated 'yon. O sa bandang huli, ano nangyari? Di ba ang nanalo si Coco, bumaba si Subiri. So parang naiisip ko rin na meron din yung daya. Para sa akin, ang gusto ko ay automated. Kasi automated, madali yung pag-shade. Pagkatapos shade, iiko ko lang. Hindi ganun pag yung sa manual, matagal. Pipiliin pa, hahanapin mo pa, isusulod mo pa yung pangalan. Dito sa automated, i-shade mo lang. Pagkatapos, yung resulta, mas madali. Kasi computerized, madali ang bilangan. Pag manual naman, matagal. Mano-mano, tapos yung nakakaroon din ng dayaan. Sa pagtagal ng bilangan, maaaring magkaroon ng dayaan sa akin. Kaya pabor ako sa automated. Gusto ko sa manual. Dahil yung manual eh, walang walang picto eh. Ay doon sa pictos na yun, duda ako doon pagka minamalas, baka pag nag-run out, biglang pasukan ng wala, di kawawa na yung mga butante, talo na. Sa sinusulat para malalaman kung talagang tunay yun eh. Yung sinishade lang may daya yun eh. Mas maganda siguro yung sa mano-mano. Bakit po? Para sa akin lang mas maganda yun. Dahil kasi yung PCOS machine, hindi ko maintindihan kung anong ganyan eh. Dahil pag mano-mano talagang sulat kamay ng tao. Ganun din, mano-mano. Dahil dyan, ang kuha ng tao, pwede mong, kasi din sa PCOS machine, pagka na lumabas ang kuha ng automatic, hindi na valid yung Valid. Ay dun sa mano-mano, kahit medyo kuha ng sulat mo dun, pwede maaari. Hindi na invalid. Hindi na invalid. Lalo pag nawala ang kuryente, Yun, isa pa yun. isa pa yan. Dahil baka mapaltan ng ibang kanyan, hindi nagkakamero ng konting dayan dyan. Kung naman, mas maganda pa. Di ba mas maganda kung manual? Kasi, sigurado mong na tayo ay mabibilang lahat kung ano yung boto. Sa sinishade, dahil siya ay madaling makita. Ang gusto ko sinusulat. Gusto ko. Bakit po? Dahil yung may susulat, yung gusto ko, yun lang. Pinipili ang gusto ko. Okay, at syempre muli po kasama natin ng partner groups
o institutions sa ating candidates forum. Nasa kanan ko po, kasama po siya ni Kuya Resty Consigo sa PPCRV or Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Siya po ang chairperson dito sa Santo Niño Parish. I-welcome po natin Ate Baby. Sanay ako sa baby eh. Although Merlita, call her for short Merlita. Barrientos, welcome Ate Baby. At bati ka muna sa ating mga televiewers. Magandang hapon po sa mga narito sa studio at saka po doon sa mga nanonood sa kanilang mga television. Ate Babes, kanina napanood natin yung opinion ng mga mamamayan. Parang 5 out of 11, ano ba yun, na tinanong natin kung ang preference nila ay automated or manual. Ang lumabas ay mas manual. Anong mo dito? Anong feedback mo? Oo nga, puros manual ang sagot nila. Sa aking personal na pananaw, kahit na manual o automated, ay siguro talagang dapat ang tao ay mapagmatsyag. Whether yan ay, kasi anything could happen. Kaya talagang ang tao ay dapat maging vigilant sa pagmamatsyag ng mga boto nila. Oo nga, kasi may human error factor din naman. But of course, we're trying our best. Mamaya hingi kami ng update sa'yo from PPCRV. Sa kaliwa po ni Mel, pakilala natin. Yan. Ating suki na to, Kahit sa radio program ko, madalas kong nagiging co-host ko na rin siya. Yes. Sabi niya, nung unang meeting ng multi-sectoral group for CHAMP, clean, honest, accurate, meaningful, peaceful elections, nag-volunteer siya na mag-political education, especially sa mga kabataan. Ang Deputy Brigade Commander po ng 203rd Infantry Brigade Colonel Johnny Macanas. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Magandang gabi, Donna, Mel, T-Baby. Magandang gabi sa lahat ng tagapanood ng TVNet. Pwedeng magbigay ng comment sa sige po, manual naman, sir. Dahil sa manual elections nawalan ako ng tiwala sa electoral process sa ating bansa. Matagal na akong hindi bumoboto. The last time na bumoto ako, siguro that was 1980s. Wow. So more than 20 years na. Bakit? Every election, ma-deploy kami. At kitang-kita ko sa mga mata ko na hindi pa tapos ang eleksyon, alam mo na yung mananalo. Dahil sa lukuhan sa manual. Yan yung time nyo sa Mindanao? Yes, sa Mindanao. Okay. Kaya naaawa ako sa mga tao na pumipila na after all yung boto nila hindi counted yun. Dahil nagkabayaran na. Kaya parang isinumpa ko na sa buhay ko sa eleksyon dito sa Pilipinas. Grabe. Ngayon, boboto ba kayo? Dahil sa automated elections noong 2010, Bumoto kayo ulit. nakita ko yung kaibahan, hindi perfecto yung machine. Admittedly, may pagkakamali. Kaya lang, yung machine, hindi mo madaya, hindi mo mabayaran ng pera. Kaya tuwan-tuwa ako dito sa automated elections, dahil sa mga kandidato na karamihan bumibili ng boto, mahirap na silang makapagbayad doon sa COMELEC. Siguro, baka magagalit ang COMELEC sa akin, di bale, next year retired na ako. Kaya, matapang na akong magsalita. Yung mga dati sa sa manual, yung mga mayayamang kandidato nababayaran ng COMELEC, nakakabuisit. Ngayon sa automated, hindi na. Kaya ang pag-asa na lang nitong mga lukulukong kandidato, yung bibilhin ng mga boto. Kaya nag-volunteer ako sa unang meeting natin noon let's educate the voters na hindi nila tatanggapin yung pera na manggagaling sa kandidato. Dahil yung kandidatong nagbabayad ng boto, sigurado mangungurakot yun. Kaya mas gusto ko, ngayon boboto na ako dahil sa automated nito. Pero yung boboto mo, hindi mo sasabihin. Hindi mo. Secret. Yes. Sige, magre-retire ka na pala next year. Ano plano Kaya niyo? matapang na ako ngayon. Kakandidato kayo, hindi naman? Never kung papasukin ang politika dahil sa sistema ngayon, sige, kanya-kanyang bukasyon. Malay mo, magsusultan yan si inimbita sa
Sa Mindanao. Pwede ka raw mag-PPCRV volunteer. Chairperson. Volunteer na siya. Volunteer na ako kay Brad Resti sa Voters Education. Pupunta namin ang mga liblib na lugar. Maraming Para volunteer pagsabihan work yung ka. mga tao na huwag nilang tanggapin yung pera galing sa kandidato dahil mangungurakot yun, sila mismong kawawa. Kukurakutin ng kandidatong mananalo pag manalo dahil gumastos siya ng malaki. You must be talking from several years of experience. Yes. Oo. Kasi retiring Sa si edad, Colonel. sa edad Ng pa buko, naman ni Sir Johnny. experience Ako ako rin na eh. yan. Sige. Hindi magiging awardee si Sir Johnny Macanas kung... Media personality yan, by the way. Panay na ang labas niyo sa TV, national TV. At saka lahat na yata ng senaryo at sitwasyon ng iba't ibang klase ng tao nakita ni Sir. Oo naman, syempre. At syempre, balikan natin si Ate Baby sa Opo. PPCRV for update siguro. How are things going on with PPCRV? Do we need more volunteers? Sa kasulukuyan po ay kami ay tuloy-tuloy ang pag-recruit ng mga volunteers. Sa katunayan po sa Santo Niño Cathedral ay we need 208 volunteers. At so far parang mga 30 plus pa lang. So malapit na, isang buwan na lang ang election. So talagang doble kayod po kami sa recruitment. Paano nyo ba, Ate Baby, sinisales talk yung campaign for volunteers? Una ay... Ano nga bang mapapala ng volunteers? Oo, Why should they volunteer? Una, ang sabi namin gusto mo bang maging masaya? Ayan. Ngayong Gusto ko eleksyon. yan. Gusto mo maging masaya ngayong eleksyon? Di sasabihin, sino ba ang... Sinong ayaw? Sino ba ang ayaw maging masaya? Di mag-volunteer ka sa PPCRV. At subukan ang maging volunteer. Subukan ang gumanap sa eleksyon ng walang bayad. Ang kompetisyon po namin ay napakalaki. Kasi ang mga kandidato natin, kita na nyo, pag kinuha kang watcher, meron silang specific amount na ibibigay sa inyo. Ay ang PPCRV po ay swerte kung makapagpamerienda kami. Pero so far, I've been with PPCRV for almost 3 elections. And may nagpapamerienda naman po. At kita naman, Ate Baby, na happy ka. Ako volunteer din ako dito. At saka, talagang ang PPCRV, yung kumbaga pagtulong mo sa PPCRV, para rin lang yung pagsali mo sa bayanihan ni ate. Kasi dito, yung kumbaga yung volunteerismo, mahalaga siya eh. Mahalaga yung ipakita mo yung iyong kusang loob na pagtulong. Dahil ito naman, hindi naman para sa sarili mo lang. Yeah. Para sa kabutihan ng buong bayan. Para sa Diyos din. Amen, di ba? Colonel, hinawakan niyo ng mic. Nag-volunteer na ako sa PPCRV. Para pag nag-retire si Colonel, ang gagawin niya mag-voters ed pagka magkakaroon na ng election. Yes, that will be my panata, no? Kasi for a long time, para bang nakokonsensya ako na wala akong ginawa sa ganitong problema sa eleksyon. Parang nag-surrender na lang ako na parang hopeless. Kaya lang, nung dumating itong automated, nakita ko for the first time na hindi na makapang bayad yung gustong magbayad. Dahil dito sa automated, pag ma-educate natin ang voters na hindi tatanggap ng pera galing sa mga kandidato at bubutuhan nila, yung talagang makikita nila na may sinseridad, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang isang dahilan kung bakit tayo palugmok. Dati, mayaman tayo, second richest country ang Pilipinas sa buong Asia. Nung unang panahon na magandang eleksyon. Nung nagkabayad-bayaran na, ay ang dami ng kurakot, kaya tayo ngayon, second poorest country in Asia, next to Bangladesh. So, ang nakikita ko is, let's get involved, I will personally involve, para maayos ang eleksyon na ang mahalal yung katulad ni Secretary Robredo, katulad ni late President Magsaysay. Pag makaproduce tayo ng ganong leaders, ay aangat at angat ang ating bansa. Wala tayong ibang pupuntahan. Tama yan. Tama po yan, Colonel Johnny. Talagang ang mahalaga ngayon sa ating mga mamamayan, yung tamang voters education. At saka, nasa tao na rin naman yan, nasa botante na rin yan kung sino ba ang kanyang pipiliin. Pero syempre po, sundin natin kung ano yung nakikita natin na tama.
At well, maraming salamat kay Ate Baby at kay Colonel. Hindi pa sila aalis. Kasama natin sila hanggang sa katapusan ng ating programa. Maririnig pa rin natin yung kanilang ilang mga observations at messages. Samantala po mga kaibigan, eto na ang ating pinapakaantay, pinapakahintay. Ang unang set po ng ating candidates para po sa posisyon ng pagka-Vice Mayor, atin pong mapapakinggan, kikilalanin, kikilatisin, tatanungin din po ng taong bayan. Pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ngayong panahon ng halalan, mahalaga na malaman nating mga mamamayan ang totoong balakin at hangarin ng mga taong naghahangad na maluklok sa iba't ibang halal na posisyon sa pamahalaan. Ano nga ba ang kanilang mga plano para sa ikabubuti ng lugar at namamamayang nais nilang paglingkuran? Ang Tamaraw Vision Network Incorporated sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk ay magkakaroon ng Candidates Forum kung saan inimbitahan namin ang mga kandidato sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Silangang Mindoro, kasama na ang lungsod ng Calapang. Gayun din ang mga tumatakbo bilang bukal at kinatawan ng unang distrito sa probinsya sa Kongreso. Mula sa ika-3 ng Abril hanggang ika-8 ng Mayo, sa mga araw ng Miyerkules at Sabado, ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagnanais na maluklok sa pwesto na ilatag ang kanilang plataforma de gobyerno at harapin ang mga usapin sa mga lugar kung saan sila kumakandidato. Hangad ng TVNet na matulungan ang mga mamamayan sa pagpili ng taong karapat-dapat nilang iboto. Sino nga ba ang may paninindigan at higit na may malasakit sa mga mamamayan? Kilatisin ang mga kandidato sa inyong lugar. Tumuto sa boto ko para sa bayan ko. Ang espesyal na edisyon ng Newsline City Talk ngayong panahon ng eleksyon. Ang programang ito ay handog sa inyo ng TVNet, ang inyong kabalikan sa pagbabantay sa halalan. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Kung ikaw ang mananalo, matutupad mo ba ang pinangako mo sa bayan mo? Nagbabalik po tayo dito sa Newsline City Talk. Boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum 2013 at ngayon nga po sa pagkakataong ito mga minamahal naming manonood ay makakasama po natin yung ating mga kandidato para po sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng bayan ng Puerto Galera. Nako, ito po yung pagkakataon ninyo na kilalanin sila. Alamin ang kanilang mga programa para sa kanilang bayan at tutukan po ninyo kung paano nila haharapin yung mga usapin na nasa bayan ng Puerto Galera. At ngayon po, bago po namin sila formal na ipakilala sa inyo, panoorin po muna ninyo ang isang maikling introduction para po sa mga kumakandidato sa bayan ng Puerto Galera. May 13 barangay, kilala bilang tourism capital ng lalawigan ng Silangang Mindoro. May berdeng kapaligiran, white sand beaches, nagagandahang resorts, pamosong Tamaraw Falls, dinarayo ng mga turista lokal man o mula sa ibang bansa. Ito ang bayan ng Puerto Galera.
Para sa isang turistang hindi mula sa lalawigan ng Silangang Mindoro, ang makapagbakasyon sa bayang ito ay isa sa kanilang hinahangad. Bakit nga ba naman hindi? Para ka na rin nasa Boracay kapag naglalakad sa baybayin ng White Beach sa Barangay San Isidro sa nasabing bayan. Maliban naman sa white sand, gustong-gusto rin ng mga turista dito higit ng mga banyaga ang diving dahil sa paraisong nasa ilalim ng karagatan ng nasabing bayan. Dahil sa turismo, maraming negosyo ang umusbong sa Puerto Galera. Marami rin na nagkaroon ng oportunidad na magkatrabaho. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin maikakaila ang usapin na kinakaharap ng nasabing munisipalidad. Mga usaping ang unang nilanais at inaasahan ng mga residente na tutugon ay iyong mga namumuno sa kanilang bayan. At ngayong panahon ng eleksyon, muli na namang mamimili ang mga Puerto Galerans ng mga taong nais nilang manguna sa kanila. Tumugon sa mga suliranin ng bayan at maging mabuting halimbawa. Ngayong halalan 2013, kilalanin ng mga kumakandidato bilang alkalde at vice-alkalde ng Puerto Galera. Vice Mayoralty candidates, Delgado Jaime, kasalukuyang vice-alkalde ng Puerto Galera, isang negosyante, tumakbo bilang mayor noong 1998 at bilang vice mayor naman noong 2010. Persia Verleo, naging municipal administrator ng Puerto Galera mula July 2010 hanggang September 2012. Naging municipal councilor noong 2007 hanggang 2010 at naging secretary to the Sangguniang Bayan noong 1997. Ilagan Robin Hood, isang negosyante at naging vice mayor ng Puerto Galera mula 1998 hanggang 2001. Muli naman maghaharap bilang kandidato sa pagkaalkalde ang Magtsuhin. Atienza Aristeo, kasalukuyang barangay captain ng poblasyon Puerto Galera. Naging vice mayor noong 2007 hanggang 2010. Nagsilbi rin bilang municipal mayor mula 1998 hanggang 2007 at vice mayor mula 1995 hanggang 1998. Dolor Hubert Christopher, kasalukuyang alkalde ng Puerto Galera sa kanyang ikalawang termino. Naglingkod sa kanyang unang termino bilang alkalde noong 2007 hanggang 2010 at naging municipal health officer ng nasabing bayan. Kilalaning mabuti ang mga kandidatong ito, sino nga kaya sa kanila ang karapat-dapat na maglingkod sa Puerto Galera? Abangan kung paano nila haharapin ang mga usapin sa kanilang bayan. Live! Dito lamang sa ikalawang pag-arangkada ng espesyal na edisyon ng Newsline City Talk. Ang boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum 2013. Maraming salamat sa documentary na yan, Mel. Siya, all around ka, no? Nasa field ka, biglang umupo rito, nagre-report. Thank you very much, really. At syempre pa, mga kaibigan, kasama na natin ngayon ang ating mga kandidato. Sabi nga po natin dun sa nakaraan nating episode, our candidates are like, parang job applicants, para sa bayan. And so, they are facing the people, the public, to present their qualifications and be interviewed somehow. So, parang tayo nagiging instrumento. And of course, we keep telling our viewers, samahan niyo po kami. Live po tayo. Ang atin pong mga telephone numbers ay nagpa-flash sa screen at marami nang pumapasok sa aking cellphone na ilang mga questions and comments. Okay, Mel. Ito na po yung pagkakataon na pinakahihintay natin, mga minamahal naming manonood. Kasama po namin ngayon ni Ate Donna ang tatlong makikisig at nagwagwapuhang mga kandidato sa pagka-alkalde o vice-alkalde ng bayan ng Puerto Galera. Unahin na po nating ipakilala. Alphabetical order po ito, mga kababayan. So kung ano po yung nasa listahan ng COMELEC, ng official candidates po para sa bayan ng Puerto Galera, yun po ang ating pagbabasihan ng pagpapakilala sa kanila. And we are giving them limited time po para ipakilala at sagutin po yung mga usapin na kinakaharap po ng bayan ng Puerto Galera. Let us first introduce ang ating pong unang kandidato sa pagka-vice-alkalde. Incumbent Vice Mayor po ng bayan ng Puerto Galera. Amin pong ipinakikilala sa inyo si Vice Mayor Jimmy Delgado. Mula po sa Liberal Party. Sige po. Kay Ate Donna, kay Ate Mel, at sa lahat ng mga televiewers, lalong-lalo na po sa mga taga Puerto Galera, isa pong malaparaisong dalampasigan, at mamamayang disiplinadong gabi po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Sir Jimmy Delgado. Ang sunod naman po ay naging kawani rin po siya ng bayan ng Puerto Galera, naging lokal na opisyal din.
At isang makisig po, siya po ay former municipal administrator po ng pamahalaang bayan ng Puerto Galera. Ang makisig na lalaki sa aking tabi, si Sir Verleo Persia. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon at tayo po ay nagkasama ngayong hapong ito. Ako po si Verleo Malapitan Persia Brukal Andal Katakis Kabuhal Manalo. Tawagin niyo lang po akong Leo Persia. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, so yun po, nakilala po ninyo yung ating ikalawang kandidato. Ang ikatlo po nating kandidato, Ate Donna, ay isang kilalang negosyante sa bayan ng Puerto Galera. Malalaman natin kung mahaba rin yung kanyang pangalan. Mula po sa UNA o United Nationalist Alliance. Oo. Si Kuya Robin Hood Ilagan. Dating Vice Mayor ng Puerto Galera. Bati po tayo sa ating fans. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalo-lalo na sa minamahal ko mga taga Puerto Galera at sa akin pong kalapit ngayon ng mga host ng pag-uusap na ito. Gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Robin Hood Ilagan, Di Chavez Ilagan. May isa po, may asawa, si Aida dating Gino Ilagan. May 3 pong anak at isa pong lalaki, 2 babae na sa ngayon po ay sila po napatapos ko silang 3 ng pag-aaral at kasalukuyan ko pong katulong sa aking mga negosyo sa Puerto Galera. Sa kasalukuyan po ang aking anak na lalaki na si Rocky ay barangay captain ngayon ng Sabang, Puerto Galera Oriental, Mindoro. At ako po ay naglingkod ng 3 taon bilang pangalawang punong bayan, 1998 hanggang 2001. At nung panahon yun po, ay kasama ko po ang aking minamahal na aking kasangga ngayon, na si Tio Atienza. At ako, bagamat kami po ay magkaiba ng partido, kami po ay nagtulong sa aming bayan ng Puerto Galera upang maayos namin ang kasalukuyan ngayon. Nakagawa ko ng batas ng ang palengke ng Puerto Galera, 2 pong gymnasium, slaughterhouse, at saka po ang Plaza Iluminada. Maraming salamat. Magandang yung muli sa aking mga kababayan ng Puerto Galera. Salamat, Kuya Robin. Medyo na-maximize ni Kuya Robin yung time allocation natin, which is a maximum of 2 minutes. Ngayon, na-realize ng dalawa nating kandidato. We have 2 to 3 minutes. Okay, so let's proceed to the next questions, which we would like to merge. Second and third questions. Ano po sa tingin ninyo ang inyong kwalifikasyon para sa inyong inaasam na posisyon? At Ate Mel, isama na natin, idugtong ano yung priorities, ano yung plano natin pag tayo naman ay nahalal. Ang bawat kandidato po, bibigyan po natin 2 hanggat 3 minuto, 2 to 3 minutes para i-integrate din yung kanilang accomplishments and priority programs. Magsimula tayo kay Kuya Jimmy. Thank you, Donna. Tulad po ng dati ng inaasahan po ng ating mga mamamayan, noong 2010, kasama ko po si Mayor Dolor, nagwagi po kaming tandem kasi siya ang mayor, ako po ang vice mayor. At sa simula po ng pamumuno namin, 2 ni Mayor, marapakarami po naming ordinansang naipasa, resolusyon na naipasa during our incumbency. At sa katunayan, sa kauna-unahang pong pagkakataon, dito po sa lalawigan ng Puerto Galera, kami po, anang Oriental Mindoro, tanging Puerto Galera lamang po ang nakapagpasa ng zoning ordinance at comprehensive land use plan na nakapasa po ito noong 2012, December, last year. Sa kasalukuyan po, ang inyong pong lingkod ay patuloy na sumusuporta po sa mga magagandang programa ng ating pong mahal na mayor. At sa katunayan po, ang ating pong buong miyembro ng Sangguniang Bayan, maliban po sa isa na napahiwalay sa amin, ay patuloy po ang pag-alalay, lalong-lalo na po sa mga magagandang programang sinimulan po namin since 2010 po nung kami ma-elect. At sana po
sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa Puerto Galera, tulungan po ninyo kami na maipagpatuloy ang mga layunin, ang mga tinatahak namin sa tamang daan, sapagkat ito po ang tunay na pag-aaruga sa ating mga katutubo, tunay na pag-aaruga sa ating mga mamamayan, sa ating mga katandaan, sa ating mga estudyante na sa kasalukuyan ay patuloy po nating binibigyan ng mahusay na edukasyon. Kasama na rin po dito ang ating kalusugan at sa katunayan ay malapit na pong matapos at nasimulan natin ang ating pong kauna-unahang pong hospital na sinimulan po noong nagdaang taon. At sana po ngayong taon na ito ay matapos na agad ito sapagkat kailangan po dahil po sa layo natin, lalong-lalo na dito sa Calapan at dito po sa Batangas. Sana maunawaan po ng mga tao na kung meron pong kaunting delay sa aming mga programang ipinapatupad, ito po ay sa kadahilanan na sa pagkaantala nito ay meron po tayong mga ilang balakid katulad po ngayong panahon nito nagkaroon po tayo ng election ban, kaya po yung ibang mga projects na dapat po nating matatapos ay bigla pong natigil. Salamat. Maraming salamat, Kuya Jimmy Delgado. At para din po sa kanyang kasagutan naman, ang ikalawa nating kandidato sa pagka-Vice Mayor, Mr. Leo Persia. Sa akin pong mamamayan ng Puerto Galera, batid niyo po na wala akong kayamanan. Umiikot po ako na kayo pa ang nagbibigay sa akin ng pera, pambili ng pagkain. Ako po yung umiikot sa bayan ng Puerto Galera na sakay ng tricycle, sakay ng scooter. Sa kwalifikasyon po, wala akong kayamanan. Subalit, andyan po ang aking karanasan, kakayahan at kaalaman. Nagtapos po ako sa Christ the King Seminary noong 1993, AB Philosophy. Nagtrabaho po ako sa munisipyo sa loob ng 15 taon. Mula 97 hanggang 2007 bilang Secretary ng Sangguniang Bayan. Pagkatapos po noon, mula 2007 hanggang 2010, nagtrabaho po ako. Inihalal niyo po ako bilang Municipal Councilor. Ang nagastos ko po noon ay 6,500 pesos. At ako po ay kinuhang Municipal Administrator noong taong 2010. Nag-resign po ako September 28, 2012. Mga kababayan ko, tinatanong po ako kung ano aking kwalifikasyon. Ang aking pong kwalifikasyon ay ating kaalaman, karanasan at kakayahan. Ang sabi nga po ni Jose Rizal, ang karunungan ang siyang walang paglipas. Lalong kagalingan ng katauhan, lalong ukol sa sansinukob. Ang aking pong tinatakbo sa panahon ngayon ay Vice Mayor, pahiging pangalawang punong bayan. Tinitingnan ko po ito hindi bilang isang posisyon. Tinitingnan ko po ito bilang isang misyon. Ang sabi nga po, many are called, but few are chosen. Maaring kami pong tatlong kandidato ay tinawag, pero isa lang sa amin ang pipiliin. At sa pagpiling ito, kayo po, mamamayan ng Puerto Galera, ang pipili sa amin. We are called, but will be chosen through you. Isinasaad po sa Local Government Code of 1991 ang function, powers, and duties ng Municipal Vice Mayor. Section 445, ganito po ang sinasabi, that the Municipal Vice Mayor shall be the presiding officer of the Sangguniang Bayan and sign all warrants drawn on the Municipal Treasury for the expenditures appropriated for the Sangguniang Bayan. Crucial po ang papel ng Vice Mayor, presiding officer ng Sangguniang Bayan, at ikaw ang mangangalaga sa pondo ng Sangguniang Bayan at kahit ng munisipyo. Kung tayo po'y mahahalay, mga kabayan ko sa Puerto Galera, kung ako po'y inyong pagkakatiwalaan sa posisyon bilang Vice Mayor, personal ko pong ituturo sa inyo ang pagmamahala sa pondo ng bayan para ating masubaybayan, ating mabantayan at ating mapangalagaan. Maraming salamat po. Okay, so Ate Donna, parang mapapansin mo dun sa una natin dalawang kandidato ay napakagaganda na ng kanilang sinabi. Pero alam natin, itong ikatlo nating kandidato ay hindi magpapatalo. Former Vice Mayor Robin Hood Ilagan, ano po ang inyong kwalifikasyon para po sa posisyon ng pagka-vice-alkalde at ano po ang inyong mga plano at programa? Kung sakali po ako'y
pagbibigyan ng Panginoon Diyos na muling mahalal bilang pangalawampu ng bayan ng Puerto Galera, ako po, ang magiging prioridad ko po ay ang pagsaayos ng batas at pag-aaralan namin muli ang naging kontratang pinagtibay ng kasalukuyang administrasyon. Tulad po halimbawa na ito pong SWTP ng Barangay Sabang, yung pong pinagtibay na 120 milyon, yan pong sa pribado ng patubig sa Puerto Galera, yung pong bagong pasa ng 66.2 milyon sa landfill ng Puerto Galera, at yung po lalo-lalo na po ang 120 pesos na naipasa na rin po sa ng Sangguniang Bayan, at ang aking pong gagawin sa susunod na kung kami po, ako po'y mahalal bilang pangalawang bayan at ang aking po mga kasama sa Sangguniang Bayan, magsasagawa po kami ng bagong batas upang maproteksyonan ang kapaligiran at higit sa lahat ang turismo sa bayan ng Puerto Galera. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Minamahal kong taga Puerto Galera. Okay. Maraming Ayan, salamat, Donna. Kuya Jimmy, ang ating ikatlong... Ay, si I'm Sir, sorry, Kuya Robin. Ano ba yan? Yan. Kuya Si Sir- Jimmy, Kuya Leo, Kuya Robin. Pero ang si dami Sir, kong kuya. pero si Sir Ilagan, mas kilala siya bilang RDY. RDY. Then si Sir Kuya Leo RDY. is Leo na nga. And Mhm. si Sir Jaime is Jimmy. Okay, thank you very much po. At dako tayo dun sa mga major concerns Eto na to. na nakalap, na research po sa Puerto Galera. Again, we'll start with Kuya Jimmy. Tama ako. Okay po. Number 1, Mel? Eto, ang una po nating usapin po sa pampublikong pamilihan ng bayan ng Puerto Galera. Ayun po doon sa ilan naming mga nakapanayam na mga manininda, matagal na daw po nilang idinadaing yung pamilihang bayan kasi medyo masikip daw po. At saka medyo hindi na daw sila magkasya, Ate Donna, kapag ka daw peak season ay hindi na magkamayaw yung mga tao sa pamimili. Kayo po ba bilang Vice Mayor, halimbawa po na mahalal kayo muli, Sir Jimmy, paano po ninyo tutugunan itong problema o kahilingan ng mga maninindang ito? So 1 to 2 minutes ang pagsagot Yes, sa hanggang 2 bawat minutes lang po. concern. Sa katunayan, ang ating po talagang pangkasalukuyan pong pamilihang bayan ay napakasikip. Bagamat iilan po ang nag-occupy dito. Noon pong mga panahong kami bagong upo dito po sa ng aming posisyon, ito po ay ang aming pong agad tinutukan. Kaya po kami mga nagsagawa ng mga ordinansa patungkol po sa mga pagtitinda po rito sa loob ng ating pamilihang bayan. Malungkot nga pong isipin na sa pangkasalukuyang dinata namin yan, ang ating pong pamilihang bayan ay nandun po na ipatayo po doon sa loob mismo ng ating pong kabayanan na kung tutuusin ay napakaliit po talaga ng lugar ng bayan ng Puerto Galera, lalong-lalo na po kung lalong higit pagdating po ng peak season. Sana sa mga pagkakataong mga darating na panahon, makakuha tayo ng isang lugar na kung saan ay maluwag at may bibigyan natin ng pansin ang paglalagay po ng isang malawak, maluwag at kapakipakinabang na lugar upang ang ating pong mga mamimili ay malaya at ang ating pong mga nagbebenta po sa loob ay maluwag na nakakapagtinda ng kanilang mga paninda. Tuwi pong Martes, meron po tayong tinatawag na Martisan, yung pong ating tinatawag na lahat po ng mga kalakal na nanggagaling sa iba't ibang lugar ay matatagpuan po dito sa lugar na malapit na rin po at inilapit po ng ating pamahalaan doon po sa mismong pamilihang bayan. Sana maunawaan po ng mga tao na ito pong proseso na ito ay may mga pagkakataon na kailang bigyan talaga ng pansin.
salamat sa mga katanungan ganito sapagkat kami po ay hindi po kami tumitigil. Lalo ang buo pong sangguniang bayan ay hindi po tumitigil upang ito po ay mabigyan ng pansin. Just in time. Yes. Maraming salamat, Kuya Jimmy Delgado. Ikalawang kandidato, Mr. Leo Persia. Sa akin po mga kababayan, ba't ito po ang kahirapan sa kasalukuyang sitwasyon ng ating palengke. Bilang Presiding Officer at Vice Mayor, katungkulan po, para po sa inyong kalaman, may kapangyarihan ang Vice Mayor na mag-akda ng resolusyon at ordinansa. Kung sa kasalukuyan ng mga nakaraang panahon, ang mga mamayan ay tinatawag sa sanggunian para pag-usapan ang mga problema. Ngayon, kung ako'y magiging Vice Mayor, ako mismo ang maglalakad, hindi ako sa ng sakyan. Ako mismo ang maglalakad at tutungo sa ating pamilihang bayan at doon natin pag-uusapan ang anumang problema o sitwasyon na dapat na ating gagawin, mga solusyon na ating gagawin sa ating kasalukuyang pamilihang bayan. Okay, yun Thank you po. very much, Leo Persia, of course, our third candidate. Yes, si Tito RDY. Gaya nga na sinabi ko kanina, kung ako'y pagbibigyan ng Panginoon na magiging pangalawampu ng bayan muli, ang sangguniang bayan po ay magiging katulong ko sa pag-aaral sa problemang nabanggit ninyo na may kasikipan ang palengke. Ngayon po ay bilang presiding officer as a barangay municipal vice mayor ng Puerto Galera, amin pong pag-aaralang muli kung paano namin mariresolbahan ang problema ng palengke. Yan po lamang. Maraming salamat sa inyo. Okay, sunod po tayo. Move po tayo sa ating pangalawang issue. Ito pong usapin na ito ay medyo naging mabigat noong una sa bayan ng Puerto Galera. May prostitution po ba sa Puerto Galera? At kung kayo po ay mahahalal bilang vice-alcalde, paano po ninyo ito tutugunan? Sa mga pagkakataong nung ako'y dumating sa Puerto Galera, 2010, nung ako po'y tumakbo, nagkaroon na po ng mga balita na may prostitution dito po sa Barangay Sabang. Pero sa akin pong pananaw, ito po ay naregulit ng ating pamahalaan upang maiwasan at malulong ang ating mga kabataan, lalong-lalo na po ang ating mga mamamayan ng Puerto Galera. Sa pagkakataong ito, wala po ako nakikitang prostitution dito po sa bayan ng Puerto Galera. Kung may mga nabalita po ang ating mga kababayan sa ibang lugar, yung pong mga restaurants na nasa Sabang, ito po ay barely for inuman at wala pong babae po tayong nakikita na talagang nagkakaroon po dito ng mga sinasabi na flesh trade. Sapagkat kung pababayaan po ng gobyerno na magkaroon po ng prostitusyon dito po sa Puerto Galera, masisira po ang ating pong programa, lalong-lalo na po sa turismo. Ano po kinabukasan ang makikita ng mga kabataan bukas, makalawa, kung ang mga paligid po ng ating kapaligiran sa Puerto Galera ay pababayaan natin magkaroon po ng prostitusyon. Kami po, sa Sangguniang Bayan, sa pupo ng ating mahal na mayor, ay patuloy po naming nilalabanan ang ganitong uri po ng mga aktibidad, ang drugs, prostitution, lalong-lalo na po ang mga insidente ng mga pagdanakaw. Iyan po ang aming tunay na tinututulang mangyari dito sa Puerto Galera. Iisa lamang po ang ating antas na itinataas sa Puerto Galera. Ang mabigyan ng dekalidad na pamumuhay ang taga Puerto Galera, maiayos ang produktong turismo sapagkat dito lamang po nakasalalay ang pamumuhay ng lahat po ng taga Puerto Galera. Salamat. Okay. Maraming salamat, Kuya Jimmy Delgado. Next candidate, Mr. Leo Persia. Ang bayan po ng Puerto Galera ay kilala bilang isang tourist destination in the country. Sinasabi na kaakibat ng pagunlad ng isang bayan ang pagunlad ng turismo at sinasabi na kaakibat ng turismo ang paglaganap ng prostitusyon. Bata pa po ako, nakagising ko na po ang industriya ng turismo sa bayan ng Puerto Galera. Subalit, hindi ko po masasabi na may prostitusyon, hindi ko masasabi na wala, sapagkat may mga establishmento na
naghahalina ng ating mga turista at nagbibigay ng entertainment. Malalim po ang usapin ng prostitusyon. Walang malalim na investigasyon na naganap sa bayan ng Puerto Galera at masasabi ko na kaakibat ng pag-unlad ng isang bayan ang pag-usbong ng mga establishmento na may mga kaakibat na mga pinaghihinalaan na front ng prostitusyon. Pero ang nais po nating ipakita sa mga tao, nais nating malinawan sa mga tao na sa bayan ng Puerto Galera ay wala pang napatunayan na may prostitusyon o laganap ang prostitusyon. Tayo naniniwala na ang bayan ng Puerto Galera ay kilala bilang isang tourist town. Maraming salamat po. Okay, let's move on our third candidate, si Sir RDY. Ang Puerto Galera po, nung ako'y nanungkulan bilang Vice Mayor noong 1998, ang Puerto Galera po ay tinaguri ang They Could Eat Paradise. Yan po ang nabubuhay hanggang sa ngayon at ngayon po ay bubuhayan namin ang They Could Eat Paradise. Ang prostitution po ay yan po ay labag sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Kaya po ang Puerto Galera, hindi natin masasabing ang prostitusyon ay laganap sa Puerto Galera. Wala pong prostitusyon sa Puerto Galera. Ang mga turista po ron ay nagsasayalaang at ang mga bagay na pinagsasaya ng Puerto Galera ay sa dahilang ang Puerto Galera ay napakaganda. They Could Eat Paradise. Salamat po. Okay, Ate Donna. Move na tayo sa ating sunod na issue. Next question. Nakikinig ako sa kanila eh. Feeling taga Puerto Galera ako. At very interesting. I hope our listeners are also listening very intently. Sa ating third concern mula sa Puerto Galera, yung tourism. Paano daw po yung plano natin in terms of improving the tourism industry? Magsimula tayo muli sa ating incumbent, Vice Mayor. Ito, ang turista. Ang ating pong tourism industry ay patuloy pong yumayabong sa Puerto Galera. Sa katunayan, hindi po maikaila, lalong-lalo na po sa taga-media, na nung last Holy Week, umaapaw po ang taong dumating sa Puerto Galera. Ang ibig sabihin, nakikilala po ang Puerto Galera. Unti-unti pong umaangat ang pagkilala, hindi lamang po sa lokal, kung hindi po sa international na mga turista, sapagkat kitang-kita po ng marami. Nung last Holy Week, last year, simula pa po ito nung last year, na walang dagdaang bagyo dito sa bayan ng Puerto Galera, ay patuloy po ang pagdagsa ng mga tao. Ibig sabihin, ang programa po ng ating municipal government ay patuloy na umaangat. Ang antas po ng serbisyo ng ating mga sa frontliners, sa pamamagitan po ng ating mga rules and regulation na ginawa simula po ng 2010, ay epektibong namamayani po sa ating mga kawani. Sapagkat sinasabi nga po ng marami, sinasabi po nga po ng ating bagong sekretarya ng tourism, ano ba ang turista, ang tourism? Ang tourism, ito po ay ang sinasabing serbisyo. Kung hindi maganda ang serbisyo mo sa kapwa mo, kung hindi maganda ang serbisyo sa mga mamamayang dumarating sa iyong lugar, walang babalik na turista sa iyo. Ang ibig sabihin, ang negosyo po natin ay lalo po nating pinag-iibayo. Salamat po. Okay, si Sir Verleo Persia naman, paano po ninyo o paano kayo makatutulong upang higit pang paunlarin ang tourism industry sa Puerto Galera? Ang pag-unlad po ng tourist town o tourist municipality ay wala sa haba at kapal ng Master Tourism Plan. Simulan po natin sa basic, sa pundasyon. Alin po yan? Ang katangian at karakter ng mga tao. Ang pagtakbo ko po bilang Vice Mayor ng Puerto Galera ay pagmumulat sa pagtitiwala ng mga tao na kahit ang isang kandidatong walang kayamanan ay maaaring magtagumpay sa isang halalan. At dyan po natin sisimulan na makilala ang Puerto Galera na may pag-asa pa. Na sa Puerto Galera pala ay dapat pagtiwalaan ang mga tao sapagkat ang mga tao roon ay nagtitiwala sa kandidatong walang pera o walang kayamanan. At dahil diyan ito pong halalang ito ay tatala at tatatak sa kasaysayan ng Puerto Galera at dito magsisimula na makikilala ang bayan ng Puerto Galera. Bukod sa kanyang natural beauty, bukod sa kanyang natural resources, makikilala ang Puerto Galera sa halalang ito
na may isang kandidato, may isang Leo Persia na nanalo dahil pinagkatiwalaan ng mga tao. At kung paano nagtiwala ang mga tao kay Leo Persia, ganun magtitiwala ang buong mundo, ang buong Pilipinas at ang mamamayan sa Puerto Galera. Halina tayo sa Puerto Galera sapagkat ang mga mamamayan doon ay nagtitiwala sa kanilang mga leader. Ang leader na pinagkatiwalaan ng mga mamayan na hindi gumamit ng salapi ay isang katangian na hahanapin, hahabulin ng mga investors at mga capitalist. At nang dahil po diyan, uunlad ang bayan ng Puerto Galera. Maraming salamat. Thank you. Ang atin pong ikatlong kandidato, Kuya Robin Hood, RDY, Ilagan. Ang hangarin po ng aming grupo, ng aking grupo, bilang pangalawang punong bayan, ay maipasa namin kung sa Sangguniang Bayan ay maipasa namin ang tourism code na siyang makapagbibigay ng kaularan sa bayan ng Puerto Galera. At ang isa pa po ay environment code na higit na makapag-aakit sa mga mamayan ng Puerto Galera. Pag yan po, dalawang bagay na yan na naipasa namin kapag aralang muli, yan po ang mag-uugit na muli ang pag-unlad ng Puerto Galera bilang tourist destination ng turista sa Puerto Galera. Maraming po salamat. Maraming salamat, Kuya Robin. Para po sa ating ika-apat na major concern, Ate Mel. Yung mga environmental issues on ika-cluster natin. Maraming kinakaharap na environmental issues po ang bayan ng Puerto Galera. At kabilang na po dito yung wastewater o yung wastewater issue po na kinakaharap po ng nasabing bayan kung saan dahil daw po dito sa problema na ito ay nagkaroon po ng kumbaga panukala para naman po sa isang programa yung SWTP na naging dahilan naman daw ng pagkakaroon naman ng proposisyon para sa pagtataas ng EUF or Environmental Users Fee dito rin po sa bayan ng Puerto Galera. At syempre dahil malakas ang turismo, maraming turista, problema din daw ang basura sa nasabing bayan. So ito po mga problemang ito, paano kaya ito tutugunan ng ating mga kandidato at paano sila makatutulong po para ma-resolve o matugunan ang mga problemang ito sa bayan ng Puerto Galera. Simulan natin kay Sir Jimmy. Tamang-tama, Ate Mel, ang iyong mga tanungan. Ang concern po talaga ng Puerto Galera, unang-una yung wastewater disposal, pangalawa yung ating pong patubig, at syempre po ang ating pong landfill. Uunahin ko po yung ating wastewater, yung SWTP. Year 2007, wala pa po ako dito. Nagkaroon na po yan ang signed contract tungkol po sa SWTP. Sa hindi kabutihang palad, nung kasalukuyan po namin na ilalagay, na papatupad po ito, nagkaroon po ng mga opposition dito po sa Puerto Galera. Sapagkat nakikita nila na ito raw po ay hindi akma, napakamahal. Sa pagkakataon na yon, na pinag-aralan pa ng napakatagal na panahon, kaya po ito ay naipasa noong nakaraan pong dekada. Yung una pong termino ng 2007. 2010 po na ako'y pumasok, pinag-aralan po muli ang ordinansa ng SWTP, ang pangungutang upang mabigyang ayos ang wastewater waste, lalong-lalo na po sa kaaplayahan po ng Sabang at saka po ng Sinandigan. Gawa na nakita po naman natin na medyo nadideteriorate na po ang dumi papunta po sa ating pong sa dagat. Kaya po ito binigyan po muli ng pansin ng ating pong sanggunian. Nagkaroon po ng pag-aaral. At sa kabutihang palad, nung ito po ay aming itutuloy na pong muli. Kasama po ang patubig. Hindi po ito 120 million na sinabanggit ng aking kasama kanina. This is only 99 million pesos ang nabanggit na pera na ito na uutangin. Part of 99 million, yung pong 50 million ay ilalagay sa patubig. Na kung saan nangyari, noong pong anim po na ipapatupad po ang ordinansang ito, idinimanda po ng isang taong concern na pag-aari na dinadaanan po ng ating mga tubo, galing po sa itaas, yung pong patubig,
ay idinamanda po ang ating municipal government at natigil po ang project na ito. Sayang nga po sapagkat sana kung mga taong ito, okay, thank you. Kung ang mga taong ito po sana ay binagbigyan pansin na ang ating pangkasalukuyang problema tungkol po sa ating wastewater, patungkol po sa ating patubig, ay binigyan po nila ng pagkakataon ng ating pong gobyerno upang maituloy po ang project na ito, sana hindi na po nahihirapan ng ating mga kababayan. Kami ni Mayor, ako, hindi ako ang maapektuhan sapagkat maraming taong dapat maapektuhan ng mga bagay na ito. Samantalang, kung pinagbigyan po ang project na ito, dapat po ito ay tapos na. And lastly, tama-tama rin po sinabi ninyo, yung landfill. Sa kauna-unahan pong pagkakataon, ito pong landfill, yung manage sa pagkakaroon po natin yung wastewater landfill. Sorry. Sige po, pakitapos nyo lang Sige. po yung sentence na yun. At Okay. in a short, ano lang, sir? Thank you. Sana po, napagbigyan po natin sapagkat ito pong pangungutang natin, ang sinasabi natin kanina, yung po 66 million pesos na inuutang po ng ating government sa pagkakaroon po ng ating landfill project, ay ito po'y napalaking bagay sapagkat tingnan po ninyo, sa dami po ng turistang dumarating sa atin, wala pa po ang gobyerno natin ni isa pong tamang lalagyan po ng basura. Sa dami po ng turista na mag-iiwan ng basura sa Puerto Galera, wala po komprehensibong lalagyan po ng basura ang Puerto Galera, maliban po sa aming ginagawa ngayong programa na kung tutuusin, ito po ay dapat noon pa. Okay, maraming salamat po, Kuya Jimmy. Medyo in-extend po natin yung time allocation into 3-something minutes kasi clinaster po natin yung iba't ibang issues under the environment. And again, thank you po. Our second candidate, Mr. Leo Persia. Sadya pong kinakailangan bigyang pansin ang pangkalikasan at kapaligirang sitwasyon ng bayan ng Puerto Galera. Subaybay ko po ang SWTP project ng Puerto Galera sapagkat nung simulan po ito ay nung 2004. Nung itatag ang Coastal Resource Management Board hanggang sa nagkaroon ng feasibility study para sa baybayin ng Barangay Sabang hanggang dumating ang punto noong 2007 na inakda ang ordinansa na nagtatalaga or establishing environmental users fee. At pagkatapos po niyan, nagkaroon ng feasibility study sa pagkasaayos ng baybayin ng Barangay Sabang. At noong 2008 po, inilaunch itong SWTP project sa Barangay Sabang. Hindi po ito mangungutang. Ang pamahalaan po ng bayan ng Puerto Galera ay papasok sa tinatawag na PPP, Public-Private Partnership. Kapartner po ng munisipyo ang mga pribadong investor. At pag pinagsama-sama po, yung mga pribadong investor, ang tawag po dyan ay consortium. Ito pong consortium, sila po ang magpopondo sapagkat hindi kaya ng munisipyo na magpondo ng proyekto. Sila po ang magpopondo ng proyekto at dadating yung panahon na silang papagawa at ito turn over sa bayan ng Puerto Galera ang nasabing project. Ang SWTP project po ay kailangan ng bayan ng Puerto Galera. Subalit, dumating po ang mga pagkakataon, ang mga punto na nagkaroon ng maraming sagabal na hindi inaasahan. At sa dating panahon, kung tayo pimahalay bilang Vice Mayor, isa po ito sa ating pagtutuunan ng pansin. Anong pansin po ang ating ibibigay rito? Ito po ay ating re-reviewin, atin pong babalikan, pag-aaralan kung alin ang dapat baguhin, kung alin dapat isaayos, alin ang dapat i-amend, alin ang dapat i-modify sa nasabing kontrata. Tatawagin natin ang mga mamayan ng Puerto Galera. Hindi natin ipipilit ang proyekto. Pag-uusapan, hindi isang beses, hindi 2 beses, hindi 3 beses. Ipapractice natin sa bayan ng Puerto Galera ang tinatawag na democracy. Hanggang sa dumating tayo sa punto na tanggap ng lahat ang proyektong ito. At diyan, muli, magkakaroon ng tiwala ang ating mamamayan, ang taga Puerto Galera, at ang ating pong mga investor. Ito pong SWTP project ay napapaloob sa tinatawag nating BOT Law, Republic Act 7718, or Build, Operate, Transfer.
ito po ay nilagdaan ng dating Pangulong Ramos sapagkat hindi nga po kaya ng local government unit na tumindig sa sariling kakayahan para magpagawa ng ganitong malaking proyekto. Kaya may mga partners tayo, kaya inilunsad yung tinatawag na PPP, Private-Public Partnership. Kaya ito pong partnership na ito, tayong lahat, sana maging partners tayong lahat sa pagpapaunlad, pagsasaayos ng baybayin ng Barangay Sabang, sa pagpapaunlad ng bayan ng Puerto Galera. Maraming salamat. Okay, so thank you so much, Sir Leo. Si Sir RDY naman po. Gaya ng nasabi ko kanina, pagkatapos ng aking mga persa ng plataforma ng aming sinabi ko kana pag-aaralan muli ng Sangguniang Bayan, ang mga bagay na naipasa noong nakaraang administrasyon. Ito po nga ang SWTP. Ito po ay napakalaking halaga, kaya hindi po maabot ng mga tao. At ang nangyari pa po nga ay ang patubig nga po ay ginawang privatize, at ang SWTP po ay napakalaking halaga, at yan po ay hawak ng konsorsyum. Hindi po kaya ng bayan o ng kontrastang mga dayuhan. Kaya po ito po tinutulan ni Mr. Calao. Sa dahilan po nga ang tubig ay ginawa lang privatization. Kaya po hindi po totoong may tumututol. Kaya po lahat tumutol si Mr. Calao ay ginawa pong privatize ang tubig. Na kanya po lupa ang dinanan. Ay ayaw po niya ng ganoon. Ang gusto po ay ang munisipyo ang mag-manage ng patubig sa Puerto Galera at hindi po ang mga dayuhan. Yan po ang isang problema. Kaya po si Mr. Calao ay tumutol dito. At isa po nga, hindi naman ako tumututol doon sa paglo ng landfill. Ang tinututol ko lang, kaya nabagit ko dito, ay yung pong nasa malintama ng panahon ng pag-utang. Hindi po dapat inutang ngayong panahon ng eleksyon. Bakit po panahon ng eleksyon pa sila nangutang? Dapat napakahabang panahon ang problema ng basura. Bakit hindi pa nila ginawa ang kwan? Napakaraming taon ang ginawa. Napakaraming taon ang problema sa tubig, sa basura. Kaya po, hindi ko tinututulan itong 62 million na ito. Wala po ito. Kung itinaas tamang panahon, maganda ho itong binabalak ng gobyerno sa ngayon, na administrasyon sa ngayon kasalukuyang gobyerno. Malilahong panahon. Maling panahon. Kaya po, nabanggit ko rito, amin pong pag-aaralang muli itong 110 million sa SWTP, ito pong 66.2 million, yan po'y pag-aaraling muli namin sa Sangguniang Bayan sa dahilang ito po ay hindi kaya ng mamaya ng Puerto Galera. Nakakaawa po ang mamaya ng Puerto Galera. Maraming po salamat sa inyo. Okay, thank you so much po, Sir RDY. Sunod naman po nating usapin ang small-scale mining sa bayan ng Puerto Galera. Kung kayo po ang mahalal na vice-alkalde, ito po ba ay susuportahan ninyo o magiging bahagi kayo ng pagtutol sa patuloy na pagkakaroon ng small-scale mining sa Puerto Galera? Thank you. Ang small-scale mining na ngayon po ay pangasalukuyan po ay stop. Sapagkat ito po ay ito po ay programa po ng ating presidente, programa po ng ating mahal na gobernador. At siyempre po, ang ating pong lokal na pamahalaan ay laging nakaalalay sa mga national issues. Kung ang ating pong national government ay tumututol dito, lalo na po rin kaming maapektuhan po dito sa Puerto Galera. Alam po naman natin ang pagmimina ay bawal. Kaya po kami naman po, bago po sana namin ito i-stop, ay mabigyang pansin po sana itong ating mga minero na biglang mawawalan ng trabaho. Hindi naman po sila karakarakang pag natapos po ang pagmimina,
bukas, makalawa, wala na po silang makakain. Kaya nga po naglunsad po ang ating gobyerno upang maturuan po ng alternative na pamamaraan upang itong mga minero nating kasamahan, mga mahal nating mga kababayan ng Puerto Galera, ay magkaroon po ng sarili pamumuhay, pagkukuhanan ng kanilang pantustos na pagkain sapagkat sila mawawalan po ng trabaho. Ito po ay malungkot isipin. Napakalungkot pong isipin. Hindi lamang po iisa, hindi po lamang po dalawang pamilya ang magugutom. Bagaman po't gusto namin tulungan ang mga taong ito, bagaman po't gusto naming bigyan ng maayos at mahusay na pamamaraan ang mga taong ito, kapos din po ang ating pamahalaan upang sila ay matulungan bigla. Kung hinay-hinay lamang po, pwede po natin silang tutulungan. Pero hindi po talaga mabibigla ng ating lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng tunay na serbisyo para sapagkat sila ay biglang natigil ng pagmimina. Ang ating pong sinusunod ay yung pong umiiral na batas na pinaiiral po ng ating mahal na presidente, ang ating pong provincial government. Po. Time up po tayo. Maraming salamat. Candidate number 2, Leo Persia. May tinatawag po tayong protection, conservation, and preservation. Pagpuprotekta, pagkukonserba, at pagpreserve. Ang protection, pangangalaga. Ang preservation, iyong pinanatili kung ano ang naririyan. Ang konserbasyon ay ganito. Ginagamit mo, ganun din, pinoprotektahan mo. You preserve, you use, at the same time, you preserve. Tayong lahat ay nangangamba na baka dumating ang panahon na ang ating kalikasan ay maghiganti sa ating mga mamamayan, lalo sa kapatagan. Kasaysayan na nagtuturo sa atin ng mga bagay-bagay, ang pagbaha, ang pagguho ng lupa. Sa kasulukuyang sitwasyon sa Puerto Galera, nabalita ko sapagkat wala na po ako sa pamahalang bayan. Balita ko ipinatigil. Maaaring nakakalungkot sa isang banda, subalit sa isang banda ay may natutuwa. Maaaring may batas na nagpatupad kung kaya naipatigil ang pagmimina. Maaaring minasaktan. May tinamaan ng hanap buhay. May nahirapan sapagkat pinagkukunan ng ikabubuhay ang pagmimina. Subalit may sinasabi tayong, the law may be harsh, but it's the law. Maaaring ang batas ay mapaniil. Maaaring ang batas ay nahasaktan tayo ng batas, subalit ito ang batas. At bilang kandidato sa Vice Mayor, katungkulan na gumawa ng batas, pag tayo po'y naluklok, ito pong batas na ito, national law, ang ating pong pag-uusapan nang tayo po ay makatulong sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Okay, syempre sa ikatlo nating kandidato, Kuya Robin Ilagan. Sa issue po ng mining, susunod po kami sa mga alituntunin ng batas ng nasyonal at ng panlalawigan. Ang akin po maitulong at maitulong ng Sangguniang Bayan, pag-aaralan namin mabuti ang batas na umiiral. At ang pinakadabis po dyan ay bigyan ang mga mamamayan, yung mga taong yan na apektuhan ng mining, ng alternatibong hanap buhay at tulungan sa kanilang mga dapat itulong sa kanila bilang mabuhay ng marangal. Yan po lamang. Maraming salamat din po, Kuya Robin Ilagan. Sa huli nating major concern na ipapasagot sa ating mga kandidato sa pagka-Vice Mayor, Mel. Yan ate, ang ating last na issue na ipasasagot natin doon sa ating mga kandidato sa pagka-Vice Mayor ay ang usapin tungkol sa Revised Revenue Code. Ano po ang inyong masasabi dito? Matagal na pong pinag-usapan itong revised code sapagkat alam naman natin na marami po ang maapektuhan, marami po ang maghihinanakit o magagalit. Pero tayo po ay sumusunod po sa batas. Ito po, katulad po na sabi ko sa natin kanina, ito po ay national law na every 5 years, kailangan po ay magbabago po
ng pamantayan ng paniningil po ang isang bayan. Year 2005 pa po, 2007 po, nagkaroon po, na-revise po ang ating pong pagsingil po patungkol po sa mga taxes po ng ating pong mga mamamayan. Sana po maintindihan po ng ating mga tao, ng ating pong mga pamayanan, na ang ating pong pinapairal na batas ay ayon po sa national law. Hindi po natin pwedeng sansalain sapagkat kailangan po ito ng ating bayan. Ang pagtataas po ng mga taxes, ito po ay kaakibat din po ng pagsasagawa po ng ating mga programa patungkol po sa ating pamamayanan. Hindi po tayo magkakaroon ng development kung wala pong sapat na pera ang ating pong bayan. Sana po ay maintindihan ng mga tao na ang pag-aakda po ng mga pasanin, bayarin ng ating pong mga consumers, ng ating pong mga pamayanan, lalong-lalo na po ang ating mga negosyante. Sana po'y maunawaan ninyo na ang ating pong pinatupad ay hindi po ipinatupad po yan ng sanggunian, bagkus po ito po ay nakaakibat po sa national law. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi po yan batas ni Mayor Dolor, hindi po yan sorry batas. Po. Time up po tayo. Thank you. Punta po tayo ngayon sa ikalawang kandidato. Sa pagsilang po ng Local Government Code noong 1992, ipinasa na po sa Sangguniang Bayan ang pagtatasa or pag-generate ng fund. Ayon po sa Section 447 ng Local Government Code of 1991 or Republic Act 7160, the Sangguniang Bayan has the power to generate funds. So ibig sabihin, hindi po national law, kundi batas ng munisipyo. Hindi po masamang magtaas ng revenue sapagkat talagang kinakailangan sapagkat yan po ang esensya ng local autonomy na mag-generate ng fund ang munisipyo kahit ang barangay. Subalit, may tinatawag tayong legislative process. Sana dumaan sa tamang proseso. Nariyan ang public hearing. Kaya nga public hearing, dapat dinirinig ang mga mamamayan. Isa sa primordial requisite o requirement bago ipasa ang nasabing batas ang public hearing. Hindi masamang magpasa ng revenue o magtaas ng revenue. Sapagkat halimbawa, nagtaas ako ng 5 piso, subalit na ipaliwanag ko sa mamamayan ng ayos, tinanggap ng mabuti. Baka sabihin ng mamamayan, bakit sa halip na 5 piso, bakit hindi natin gawing 10 piso? Subalit kung tayo'y maniningil sa ating mamamayan ng 2 piso at mahirap nilang tanggapin, hindi natin na ipaliwanag ng ayos, sasabihin ng mamamayan, kahit piso, hindi kami magbabayad. Ibig sabihin, mahalaga ang role ng Sangguniang Bayan, mahalaga ang role ng presiding officer, mahalaga ang role ng vice mayor, sapagkat ang Sangguniang Bayan ang nagpapasa ng mga ordinansa. Isa dyan ang Revenue Code. Maraming salamat. Maraming salamat, Leo Persia. Siyempre, sa ikatlo nating kandidato, Kuya Robin Ilagan. Ang Revenue Code po ay napakahalaga sa mamamayan, kahit alimbayan, lalong-lalo na sa Puerto Galera. Ako po bilang negosyante, hindi baling magtaas ka na revenue code kung nasa tamang panahon at nasa tamang proseso. Hindi kinakailangan ang masunod ang Sangguniang Bayan dahil ang Sangguniang Bayan ako bilang presiding officer, ang susi ng ikagaganda ng bayan at ikasasaya ng bayan ng mga taong bayan ay nasa Sangguniang Bayan. Dahil po ang Sangguniang Bayan ang gumagawa ng batas. Ang mayor po ay sumusunod lang kung anong ginawa ng Sangguniang Bayan. Kaya po, katulad sa Puerto Galera, kagaya nga na sinabi ng aking katutong si Leo Persia, ang pagtataas ng revenue ay kung nasa tamang panahon o nasa tamang proseso, yan po ang mga tao ay tatanggapin lahat. Ang mga bagay na naiipasa sa revenue ng mga tao, kung katanggap sa mga tao ang ipinapasa, hindi katulad sa Puerto Galera. Alam kong
sila ay sa Sangguniang Bayan ay tama ang ginawa nila, pero ang taong bayan ay umiiyak. Ibig sabihin, ay sala ang ginawa ng mga Sangguniang Bayan. Yan po lamang ang masasabi ko. Kinakailangan kung magtatas ka ay yung nasa katanggap ng mga mamamayan at ng mga negosyante sa Puerto Galera. Maraming po salamat at magandang gabi muli sa inyo lahat, mga taga Puerto Galera. Maraming salamat, Kuya Robin, at sa lahat ng ating mga kandidato sa pagka-Vice Mayor. Magbabalik sila mamaya. Para sa hindi pa pagsagot, sila aalis. Oo. Sa question ng televiewers at saka ng mga taga Puerto Galera. Right. Samantala mga kaibigan, ang tabayanan ninyo ang ating mga kandidato sa pagka-mayor na tinitingnan natin na magiging as informative din as this batch. Tama, Magbabalik po ang Newsline City Talk.